Sa isang iglap, nabalot ng pangamba ang komunidad ng mga mag-aaral sa Loyola Heights, Quezon City. Isang 20 taong gulang na estudyante ng kolehiyo ang bigla na lamang naglaho mula sa kanyang tinutuluyang dormitoryo. Ang insidenteng ito ay sumiklab matapos kumalat ang isang footage na nagpapakita ng isang hindi kilalang lalaki na pumasok sa gusali sa kalaliman ng gabi. Ang mas nakakakilabot, sa kanyang paglabas, bitbit na niya ang isang malaking cooler o ice chest na may mga bakas ng tila dugo. Ang nasabing video ang naging mitsa ng malawakang takot at espekulasyon na mayroong isang malagim na krimen sa likod ng pagkawala ng dalaga. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, unang napansin ang pagkawala ng biktima, nakikilalanin nating si Liana Reyes, nang hindi na siya makita ng kanyang kasama sa kwarto bandang 3:30 ng madaling araw. Ang pinto ng kanilang unit ay natagpuang hindi nakalock, habang ang ilaw sa loob at ang laptop ni Liana ay nananatiling bukas. Walang anumang senyales ng sapilitang pagpasok sa pinto o sa mga bintana. Ngunit sa sahig, malapit sa kanyang study table, may mga patak ng maitim na likido na kaagad na sinigurado ng mga otoridad para sa masusing pagsusuri sa laboratorio. Ang TV na nakakabit sa pasilyo ay malinaw na nakahagip sa isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie na pumasok sa dormitoryo bandang 12:47 ng madaling araw. Ang kanyang paglakad ay marahan at tila kabisado na niya ang daan patungo sa kwarto ni Liana. Pagkalipas ng humigit kumulang 17 minuto, muli siyang namataan sa kamera, palabas na ng gusali. Sa pinalaking kuha ng video na ibinigay ng may-ari ng dormitoryo, kitang-kita ang malaking ice chest na kanyang pasan. Ang ilalim na bahagi nito ay may mga pulang mansa na bahagyang tumutulo sa sahig ng pasilyo habang siya ay naglalakad. Ang nasabing kahon ay maingat niyang inilagay sa likurang bahagi ng isang itim na van na walang plaka sa harap. Inamin ng may-ari ng dormitoryo na hindi niya kilala ang lalaki. Git niya, ang access sa gusali ay para lamang sa mga residente na may espesyal na keycard. Subalit ng gabing iyon, ang pinto pala ay nasa open mode dahil ilang estudyante ang katatapos lamang ng kanilang group project at sunod-sunod na lumabas-masok. Sinimulan na ng Quezon City Police District na suriin ang mga kuha mula sa 2 pang camera sa parking lot upang matukoy ang plaka ng sasakyan, ngunit dahil sa madilim na paligid, hindi pa rin malinaw ang mga unang resulta. Ang mga residente sa lugar, lalo na ang mga kapwa estudyanteng nangungupahan, ay hindi na mapakali. Ilan sa mga nakatira sa dormitoryo ni Liana ang humiling ng karagdagang seguridad at tiniyak na ang otomatikong pinto ay mananatiling aktibo 24 na oras. Nagpahayag naman ang kapitan ng barangay na paigtingin nila ang pagpapatrolya ng mga tanod matapos may ilang residente na nagsabing nakakita sila ng kahalintulad na itim na van na umiikot sa lugar sa mga nakalipas na linggo. Nagsagawa na ng Scene of the Crime Operation, SOCO, ang mga pulis at nakakolekta ng ilang ebidensya. Bukod sa mga patak ng likido sa kwarto, kinuha rin ng mga investigador ang ilang damit ni Liana, ang kanyang cellphone na naiwan sa mesa, at ang mga huling tala ng kanyang mga gawain. Hanggang sa mga oras na ito, pinalalawak pa ang pagsisiyasat sa posibleng ruta ng pagtakas ng salarin gamit ang mga footage mula sa mga sari-sari store at karinderya sa mga kalapit na kalsada. Mahigpit na binabantayan ngayon ang dormitoryo. Ang mga residente ay pansamantalang inilipat sa multipurpose hall habang hinihintay ang pagtatapos ng masusing inspeksyon ng bawat kwarto ng SOCO team. Lalong tumindi ang tensyon matapos makahanap ang mga pulis ng karagdagang bakas, isang piraso ng telang kulay pula na sumabit sa isang halaman malapit sa parking lot sa likod ng gusali. Matapos ang mga paunang natuklasan na nagdulot ng malawakang pangamba, pumasok na sa mas masusing yugto ang investigasyon. Sinimulang suriin ng SOCO team ang bawat bakas na naiwan sa paligid, partikular ang mga pulang patak na natagpuang mula sa pasilyo sa ikalawang palapag hanggang sa parking lot sa likuran. Sa isang punto, ang mga bakas ay tila naputol. Ngunit hinala ng mga pulis, huminto ng ilang segundo ang salarin sa isang sulok ng hagdanan upang ayusin ang pagkarga sa mabigat na ice chest bago ipagpatuloy ang kanyang pagtakas. Sa loob ng kwarto ni Liana, may mga karagdagang detalye na napansin ang mga investigador. Isa sa mga drawer ng kanyang vanity table ay nakabukas at ang mga laman nito ay halatang hinalughog. Gayunpaman, walang anumang indikasyon ng pagnanakaw. Ang pera at wallet ni Liana ay nanatili sa kanilang lugar.
Dahil dito, naniniwala ang mga pulis na ang motibo ng salarin ay hindi simpleng pagnanakaw, kundi mayroon itong partikular na target. Isang maliit na papel na naglalaman ng schedule ng klase ni Liana ang natagpuan sa sahig. Nakabilog sa itim na tinta ang isang linya na nagsasabing group meeting sa gabi. Samantala, sa pagsusuri ng KFC mula sa isang sari-sari store malapit sa dormitoryo, natukoy na ang itim na van na may dalang ice chest ay dumaan bandang 1:15 ng madaling araw, patungo sa direksyon ng C-5 Road. Sa 8 segundong video, mapapansin na bahagyang nanginginig ang likuran ng sasakyan na tila may dala itong napakabigat na karga. Maingat ang pagpapatakbo ng driver upang maiwasan ang malalakas na pag-uga. Inamin ng may-ari ng tindahan na napansin lamang niya ang kakaibang kilos ng van matapos ipakita sa kanya ng mga pulis ang kuha mula sa dormitoryo. Pagsapit ng tanghali, nagsimula ng magbigay ng kanilang mga salaysay ang ilang residente sa lugar. 2 estudyante na pauwi mula sa isang convenience store bandang 1:00 ng madaling araw ang nagsabing nakakita sila ng isang taong nakatayo malapit sa bakod ng dormitoryo habang hawak ang cellphone. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na hoodie, katulad ng nasa footage. Ngunit hindi nila nasilayan ang mukha nito dahil nakayuko ito at natatakpan ng makapal na hood. Sa kabilang banda, natuklasan din ng mga pulis na ang huling aktibidad sa cellphone ni Liana ay naitala bandang 12:33 ng madaling araw, ilang minuto bago pumasok ang salarin. Ito ay isang hindi na ipadala na text message para sa kanyang kasama sa kwarto. Clara, paki-lock ng pinto, parang may tao sa labas ng. Naputol ang mensahe sa gitna ng pangungusap. Ang detalyeng ito ay nagdagdag ng bigat sa sitwasyon na nagpapahiwatig na posibleng naramdaman ni Liana ang presensya ng isang tao malapit sa kanyang silid bago ang insidente. Habang umuusad ang investigasyon, pinalawak ng pulisya ang perimeter ng paghahanap ng ebidensya hanggang sa 1 kilometrong radius mula sa dormitoryo. Sa prosesong ito, natagpuan ng mga operatiba ang isang basang karton na may matapang na amoy malapit sa isang bakanting lot, hindi kalayuan sa pangunahing kalsada. Ang karton na ito ay dinala na para sa pagsusuri at pinaniniwala ang may kaugnayan sa ice chest na dala ng salarin. Bilang pagtugon sa seguridad, ilang residente na ang voluntaryong nagsasagawa ng ronda sa gabi. Naglabas na rin ng abiso ang pamunuan ng unibersidad sa pamamagitan ng mga group chat ng mga estudyante na nananawagan sa lahat na maging mas mapagmatsyag, gamitin ang serbisyong hatid sundo sa gabi, at agad na iulat kung may makitang kahina-hinalang aktibidad. Ayon sa Geekies, bawat bagong ebidensya ay agad na sinusuri, kabilang na ang mula sa mga mansa na nakuha sa kwarto ni Liana. Nananatiling nakakordon ng police line ang dormitoryo. Ilan sa mga residente ang piniling pansamantalang lumipat sa ibang lugar dahil sa tumitinding takot, lalo na nang kumalat ang balitang may isang saksi na nakarinig umano ng marahang pag-usog ng pinto mula sa direksyon ng kwarto ni Liana bago pa man mahagip ng teeth ang salarin na bitbit na ang ice chest. Lalong naging komplikado ang investigasyon ng ilabas ng forensic laboratory ang paunang resulta ng pagsusuri sa mga mansa na natagpuan sa pasilyo at sa kwarto ni Liana. Bagamat hinihintay pa ang kumpletong ulat, ipinahihiwatig ng inisyal na pagsusuri na ang likido ay may komposisyong katulad ng dugo ng tao. Ang revelasyong ito ay lalong nagpatibay sa hinala na si Liana ay maaaring nasa matinding panganib nang ilabas siya mula sa kanyang silid. Sa kabilang banda, hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang pulisya, hinggil dito, tinitiyak na ang lahat ng impormasyon ay masusing biniberipika. Samantala, sa muling pagsisiyasat sa kwarto ni Liana, isang detalye ang napansin na hindi nabigyan ng pansin noon. Sa likurang bahagi ng pinto ng kwarto, may mga bakas ng maliit at pakurbang gasgas na para bang may sumayad na bagay habang isinasara ito. Nang ikumpara ang gasgas sa sukat ng ice chest mula sa footage, nagpakita ito ng halos eksaktong tugma. Hinala ng mga investigador, pinuwersa ng salarin na ipadaan ang kahon sa makipot na siwang ng pinto bago tuluyang umalis. Hindi kalayuan sa dormitoryo, sinundan din ng mga pulis ang ulat ng 2 residente na nagsabing nakakita sila ng itim na van na dumaan ilang minuto matapos ang oras na naitala sa Ang sasakyan ay saglit na huminto malapit sa isang eskinita na patungo sa isang abandonadong lot. Nang suriin ng mga pulis ang lugar, nakakita sila ng mga bakas ng gulong na papasok, ngunit wala ng ibang senyales ng aktibidad.
Gayunpaman, napansin ng isang pulis na ang lupa sa lugar na iyon ay mas malambot kaysa sa karaniwan na para bang dinaanan ng isang sasakyang may mabigat na karga. Nagsimula nang dumating ang mga karagdagang impormasyon ng isang bantay sa isang 24 oras na coffee shop malapit sa universidad ang nagsabing nakakita siya ng isang taong nakaitim na hoodie noong gabi ng insidente. Ang lalaki ay mag-isang nakaupo, hawak ang isang maliit na bag, at tila balisa habang paulit-ulit na tinitingnan ang paligid. Ayon sa bantay, nagmamadaling umalis ang lalaki matapos makatanggap ng isang maikling tawag sa telepono. Sinusubukan ngayon ng mga pulis na alamin kung ang tawag na iyon ay may kaugnayan sa oras ng pagpasok ng salarin sa dormitoryo. Ang cellphone ni Liana ay pansamantalang hawak ng pulisya upang suriin ang kanyang mga huling pakikipag-usap. Lumabas sa data na nakatanggap si Liana ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero 2 araw bago siya mawala. Maikli lamang ang mensahe at hindi gaanong malinaw, ngunit isa sa mga pariralang lumabas ay nandito na ako. Kinumpirma ng isang malapit na kaibigan ni Liana na nagkwento ito tungkol sa isang taong patuloy na tumatawag sa kanya sa mga nakalipas na linggo, ngunit binaliwala lamang niya ito at itinuring na isang ordinaryong panggugulo. Sa gitna ng investigasyon, nagsimula na ring makipag-ugnayan ang unibersidad sa mga otoridad. Nagtalaga sila ng mga security guard sa mga estratehikong lugar. Samantala, nagpadala ng abiso ang dekano sa mga propesor na bigyan ng konsiderasyon ang mga estudyanteng nakatira malapit sa lugar ng insidente. Maraming mag-aaral ang umaming pinili na munang umuwi sa kani-kanilang probinsya dahil sa takot. Sa dormitoryo, inatasan ang mga residente na lisanin muna ang kanilang mga kwarto para sa karagdagang pagsusuri. Gumamit ang SOCO team ng AFE Light upang maghanap ng iba pang bakas. Isa sa mga nakakuha ng kanilang pansin ay isang manipis na linya sa sahig ng ikalawang palapag na mas naging malinaw sa ilalim ng espesyal na ilaw. Ang linya ay direktang nakaturo sa kwarto ni Liana, at hinala ng mga investigador, ito ay marka ng pagkalagkad sa isang mabigat na bagay na dinala ng salarin bago pa man siya pumasok sa silid. Ang sitwasyon sa lugar ay lalong nagiging tensyonado. Dahil sa dumaraming usisero, pinalawak pa ang police line upang maprotektahan ang crime scene. Sa parking lot sa likuran, natagpuan ng mga pulis ang isang maliit na bagay na kulay pilak, isang susi na pinaghihinalaang nahulog mula sa bag o bulsa ng salarin. Ang susi ay kasalukuyang sinusuri kung may kaugnayan sa ice chest o sa sasakyang ginamit. Sa pinakabagong development, nagtagumpay ang AT forensic team na kunin ang ilang bahagi ng footage mula sa isang gusali sa tapat ng dormitoryo na una ay masyadong madilim. Matapos ang proseso ng pagpapalinaw ng imahe, isang anino ng pangalawang tao ang lumitaw na naghihintay malapit sa van, bahagyang nakayuko na tila may tinitiyak sa loob ng sasakyan. Ang pagkakaroon ng pangalawang tao ay nagbukas ng posibilidad na ang salarin ay hindi nag-iisang kumilos. Lalong tumindi ang investigasyon matapos kumpirmahin ng pulisya na ang anino ng ikalawang tao sa pinagbuting footage ay may koordinadong pagkilos kasama ang lalaking nakahoodie. Malinaw sa video na hindi lang iisang tao ang sakay ng itim na van. Ang isa pang tao ay nagbukas ng pinto sa gilid ilang segundo bago lumabas ang pangunahing salarin na dala ang ice chest. Ang kilos ng ikalawang tao ay tila sanay, lumingon ito sa kanan at kaliwa upang tiyaking walang dumaraan bago tumulong na buksan ang likuran ng van na para bang alam na nila ang kani-kanilang papel. Sa kabilang banda, napansin ng mga investigador ang isang kakaibang pattern sa mga bakas na naiwan sa pasilyo. Bukod sa manipis na linya mula sa kwarto ni Liana, may mga maliliit na marka na hugis sa gilid ng pasilyo. Nang suriin, ang pattern ay kahawig ng bakas ng isang maliit na sapatos, mas maliit kaysa sa sukat ng sapatos ng salarin na nakita sa video. Nagdulot ito ng haka-haka na maaaring nagpalit ng sapatos ang salarin o may ibang taong dumaan matapos ang insidente na nag-iwan ng hindi tugmang bakas. Sa hagdanan ng ikalawang palapag, natagpuan ng forensic team ang isang hibla ng sinulid na kulay asul-berde na sumabit sa hawakan. Posibleng nagmula ito sa isang damit na gawa sa niniting na materyal. Agad itong nakakuha ng pansin dahil sa hindi nakasuot ng damit na may ganoong kulay ang pangunahing salarin. Lumakas ang teorya na posibleng nanlaban si Liana, lalo na nang matagpuan din ang isang maliit na putol na kuko malapit sa paanan ng kanyang study table. Ang kuko ay kasama na ngayon sa mga isa sa ilalim sa SCT testing.
Samantala, nagsimulang magbigay ng bagong direksyon sa investigasyon ang mga ulat mula sa mga residente. Isang delivery rider na naghihintay ng order sa harap ng isang convenience store ang nagsabing nakita niya ang itim na van na mabagal na umandar bandang 1 oras 20 minuto ng madaling araw. Natandaan niya ang sasakyan dahil ang likurang pinto nito ay tila bahagyang nakaawang, na para bang hindi na isara ng maayos. Habang papalayo ang sasakyan, nakita niya ang kislap ng isang metal na bagay mula sa loob, ngunit hindi niya ito pinansin dahil inakala niyang gamit lang ito sa eskwela. Sinuyod ng pulisya ang rutang tinahak ng sasakyan batay sa salaysay ng saksi. Ang daan ay patungo sa isang lugar na may ilang maliliit na gusaling pang-industriya, na karamihan ay sarado na sa gabi. Nang inspeksyonin ng mga operatiba ang gilid ng kalsada malapit sa isang lumang bodega, natagpuan nila ang mga bakas ng pulang likido sa isang maliit na kanal. Bagamat hindi pa tiyak kung konektado ito sa kaso, kinordonan na ng police line ang lugar para sa masusing pagsisiyasat. Sa unibersidad, lalong tumindi ang pinaghalong lungkot at tensyon. Nagpatawag ng biglaang pulong ang mga kabatch ni Liana, kasama ang mga opisyal ng fakultad upang magbigay ng anumang impormasyon. Isang malapit na kaibigan ni Liana ang nagsabing ilang araw bago siya mawala, inamin niyang pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya tuwing uwi siya mula sa klase sa gabi. Nabanggit niya ang tungkol sa isang lalaki na laging nakatayo malapit sa likurang gate ng campus. Sa pulong na iyon, ipinakita rin ng isang kaklase ang isang maikling voice message mula kay Liana na ipinadala 2 oras bago ang insidente. Naglalaman ito ng tunog ng hinihingal na paghinga at isang putol na pangungusap, parang may sumusunod sa kanina pa. Malapit sa dormitoryo, dinagdagan ng mga pulis ang kanilang tauhan. Isa-isang kinapanayam ang mga residente upang matiyak na walang saksi na nakaligtaan. Sa prosesong ito, isang nagtitinda ng fishball ang nagulat na bandang 11 oras 30 minuto ng gabi, nakita niya ang 2 lalaking nakaitim na jacket na nakaupo sa isang motorsiklo malapit sa dormitoryo. Tila pinagmamasdan nila ang direksyon ng pasilyo. Nang tanungin kung kahawig nila ang mga nasa kiki, sinabi ng tindero na ang tindig ng isa sa kanila ay katulad ng lalaking nagbuhat ng ice chest. Kasabay ng ulat na iyon, isang bagong clue ang natuklasan. Isang piraso ng sticker na nakadikit sa basang karton na natagpuan sa bakanting lote. Nang linisin at palakihin gamit ang digital microscope, lumabas ang malabong sulat na Def Negatibo 7. Hinala ng mga pulis, nagmula ito sa isang tindahan ng mga kagamitang pang-industriya. Isang special team na ngayon ang naghahanap kung ang ice chest na ginamit ay nagmula sa isa sa mga tindahang iyon upang matunton ang huling bumili. Ang investigasyon ay pumasok sa mas malalim na yugto matapos buuin ng pinagsanib na puwersa ng KISI at Criminal Investigation and Detection Group, CID, ang isang digital reconstruction ng bawat hakbang ng salarin mula sa kanyang pagdating hanggang sa pag-alis. Base sa 14 na KISI footage, mula sa iba't ibang anggulo, lumabas na hindi basta-basta ang kilos ng salarin. Pumasok siya mula sa isang madilim na eskinita, naglakad sa pasilyo ng may tiyak at hindi nagpapanik na bilis. Ito ay nagpapahiwatig na pamilyar na siya sa lugar at posibleng nakapunta na roon dati. Pinatibay ito ng salaysay ng ibang residente na nagsabing 3 araw bago ang insidente, isang hindi kilalang lalaki ang nakitang nakatayo sa labas ng bakod ng dormitoryo na tila inoobserbahan ang pasukan. Bagamat hindi malinaw ang kanyang itsura, natandaan ng ilan na nakasuot ito ng madilim na hoodie, tulad ng salarin sa pangunahing Sa kwarto ni Liana, nagsimulang magbunga ang digital forensic investigation. Natuklasan ng mga eksperto na sa kanyang laptop may kasaysayan ng pag-access sa isang hindi na save na dokumento. Naglalaman ito ng mga tala na tila isinulat ng nagmamadali. Itinala ni Liana ang ilang maliliit na insidente, tulad ng mga yabag na humihinto sa tapat ng kanyang pinto ilang gabi na ang nakalipas at ang pakiramdam na pinagmamasdan siya kapag naglalakad sa hardin ng campus. Bagamat walang pangalan, ang mga tala ay nagpapahiwatig na posibleng may napansin na siyang pattern mula sa taong sumusunod sa kanya. Bukod dito, ipinakita sa history ng Google Maps sa kanyang cellphone ang isang paghahanap patungo sa isang liblib na lugar sa gilid ng Metro Manila, isang lumang warehouse district na karamihan ay hindi na ginagamit. Ginawa ang paghahanap 2 linggo bago siya mawala, na nagdulot ng tanong kung siya ba ay inimbitahan o pinapunta roon ng isang tao.
Kasalukuyang sinusuyod ng mga operatiba ang lugar na iyon. Ang isa pang resulta ay mula sa pagsusuri ng mga bakas ng gulong sa bakanting lote. Ang pattern ng gulong ay partikular sa isang uri ng sasakyan na karaniwang ginagamit bilang pampasaherong Nakipag-ugnayan na ang mga pulis sa mga talyer sa paligid upang alamin kung may nagpagawa ng sasakyang may ganitong katangian sa mga nakalipas na linggo. Kasabay nito, ang maliit na pilak na susi na natagpuan sa parking lot ay naging sentro rin ng pagsisiyasat. Matapos ang detalyadong pagsusuri, natukoy na hindi ito para sa isang ice chest, kundi para sa isang uri ng mini-safe o portable storage box. Tinutunto ng mga pulis kung saan maaaring nabili ang ganitong gamit at kung sino ang posibleng may-ari nito. Mayroon ding maliit na gasgas sa ibabaw ng susi na nagpapahiwatig na nakalagkad ito ng mahulog mula sa bulsa ng salarin. Isa pang saksi ang nagpalawak sa investigasyon. Isang janitor sa campus ang nagsabing nakakita siya ng lalaking may katulad na katangian sa salarin na nakaupo sa isang maliit na bleacher malapit sa hardin, 2 oras bago ang krimen. Ang lalaki ay abala sa pagsusulat sa isang maliit na papel habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa likurang gate ng campus. Nang dumaan ang janitor, mabilis na isinara ng lalaki ang kanyang notebook at umalis. Lumakas ang hinala na minamanmanan na ng salarin si Liana mula pa noong hapon. Hindi lang iyon, isang nagtitinda ng kwek-kwek ang nagsabing nakita niya ang kaparehong itim na van na dumaan sa tapat ng kanyang pwesto bandang 11 oras 40 minuto ng gabi. Huminto ito sandali bago dahan-dahang pumasok sa maliit na kalye patungo sa dormitoryo. Ayon sa kanya, ang driver ay tila may hinihintay. Ang salaysay na ito ay itinatapat ngayon sa huling koneksyon ng cellphone ni Liana sa isang cell tower sa lugar. Samantala, nakatanggap ng impormasyon ang pulisya na isang katulad na ice chest ang nabili mula sa isang tindahan ng industrial supplies sa Caloocan. Naalala ng may-ari na 2 lalaki ang bumili nito isang buwan na ang nakalipas. Isa sa kanila ay nakasuot ng madilim na hoodie at face mask. Ang detalye ng pagbili ay kinukumpara na ngayon sa tiis ng tindahan upang makumpirma ang koneksyon nito sa mga salarin. Sa crime scene, patuloy ang tensyon. Kahit na dinagdagan na ang police line, patuloy pa rin ang pagdating ng mga usisero. Ang mga residente ng dormitoryo na pansamantalang nasa evacuation center ay lalong nabalisa matapos matagpuan ng forensic team ang isang piraso ng papel na nakasuksok sa ilalim ng kutson ni Liana. Naglalaman ito ng maikling sulat kamay, sinabi ko nang tumigil ka. Ang pagkakatuklas sa piraso ng papel na may sulat na, sinabi ko nang tumigil ka, ay nagtulak sa investigasyon patungo sa isang maseryosong direksyon. Sinuri ng mga handwriting expert ang sulat upang malaman ang pattern ng diin ng tinta, estilo ng mga letra, at kung ito ba ay isinulat ng nagmamadali. Lumabas sa paunang pagsusuri na ang pangungusap ay isinulat ng may matinding diin, lalo na sa mga unang salita na nagpapahiwatig ng matinding emosyon. Hinala ng mga investigador, ang mensahe ay hindi isinulat ni Liana, kundi ng isang taong kakilala niya, o marahil ng mismong salarin. Habang pinalalawak ng forensic team ang paghahanap sa kwarto, natagpuan nila ang isang piraso ng manipis na telang kulay asul-berde sa ilalim ng isang maliit na kabinet. Tila nahila ito papasok sa siwang sa gitna ng isang posibleng komprontasyon. Ang hibla ng tela ay kapareho ng sinulid na natagpuang sumabit sa hawakan ng hagdanan. Nagdulot ito ng hinala na ang salarin, o ang ikalawang taong kasama niya, ay nakasuot ng damit na may ganoong kulay at direktang nakadikit sa ilang bahagi ng kwarto. Isang mas nakakabahalang tuklas ang lumabas ng iskan ang buong kwarto gamit ang high-intensity blue light. Sa dingding sa likod ng silid, may mga pattern ng manipis na pagkaladkad na para bang isang tao ang hinila patungo sa isang partikular na direksyon. Hindi ito nakikita ng ordinaryong mata at lumitaw lamang sa ilalim ng ihiskan. Para sa mga pulis, ito ay indikasyon ng pagtatangkang manlaban ni Liana bago siya tuluyang mailabas. Kasunod nito, nagsagawa ng masusing pagsisiyasat ang mga pulis sa lumang warehouse district na lumabas sa search history ni Liana. Ang bodega ay matagal nang hindi ginagamit at puno ng mga kinakalawang na metal. Nang pasukin ng team ang likurang bahagi, natagpuan nila ang isang maliit na silid na tila kalilinis lang ng isang bahagi. Ang sahig na semento ay mas malinis kaysa sa ibang lugar at may amoy ng kemikal na panlinis.
Sa isang sulok, may mga bakas ng pagkakaskas ng isang malaking kahon at isang patak ng maitim na likido na sinusuri na ngayon sa laboratorio. Sa paligid ng bodega, isang negatibo siyam unit ang huminto malapit sa isang tumpok ng mga kahoy na paleta at walang tigil na tumahol. Sa siwang sa pagitan ng mga paleta, natagpuan ng mga investigador ang isang transparent na plastic na naglalaman ng mahahabang hibla ng itim na buhok. Kasalukuyan itong kinukumpara sa esehi ni Liana. Nakita rin ng mga pulis ang mga sariwang bakas ng gulong na may kaparehong pattern sa gulong ng van na kanilang hinahanap. Samantala, sa universidad, isinumite ng pamunuan ang internal footage na nagpapakita ng mga huling sandali ni Liana. Nakita siyang umalis sa kanyang klase sa gabi bandang 9:15, dala ang isang maliit na backpack. Sa video, isang lalaki ang nakatayo sa di kalayuan, malapit sa mga puno at pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Palagi itong nagpapanatili ng distansya, ngunit sa tuwing hihinto o lilingon si Liana, ang lalaki ay umuyuko o nagkukunwaring may kausap sa telepono. Ang footage na ito ay isa na ngayon sa pinakamahalagang ebidensya. Sinuri rin ng pulisya ang itim na van na nakunan sa Kiki. Ipinakita sa digital analysis na ang plaka sa likuran ay sadyang tinakpan ng manipis na itim na sticker na nagiging kapansin-pansin lamang kapag natatamaan ng ilaw mula sa isang partikular na anggulo. Ito ay lalong nagpatibay sa paniniwala na pinaghandaan ng salarin ang kanyang krimen. Sa parking lot ng dormitoryo, isang maliit na detalye ang muling natuklasan. Sa gilid ng bakod, may mga bakas ng mahigpit na pagkakahawak na nag-iwan ng malabong fingerprint. Kasalukuyan itong sinusubukang buuin gamit ang chemical fuming technique. Ipinapahiwatig nito na may isang taong umakyat o tumalon sa bakod bago o pagkatapos ng insidente, na nagbubukas ng posibilidad na hindi lang sa pangunahing daan pumasok ang salarin. Isang may-ari ng paupahan sa likurang eskinita ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. Isang linggo bago ang insidente, nakita niya si Liana na nakikipagtalo sa isang lalaki malapit sa isang waiting shed. Maikli lang ang kanilang pag-uusap, ngunit natandaan ng may-ari na takot si Liana at mabilis na lumayo habang mahigpit na hawak ang kanyang cellphone. Ang lalaking kasama niya ay nakasuot ng madilim na jacket at face mask, at ang tindig ay katulad ng salarin sa Kiki. Iniugnay ng mga investigador ang impormasyong ito sa isang Kiki footage mula sa isang grocery store na nagpapakita ng isang lalaking naka-hoodie na bumibili ng 2 bote ng matapang na panlinis at isang malaking rolyo ng plastik isang araw bago ang krimen. Ang oras ng pagbili ay nagpapahiwatig ng planadong paghahanda. Ikinukumpara na ngayon ng mga pulis ang malabong mukha sa video sa mga larawan sa social media na may katulad na pangangatawan. Habang ang tensyon ay patuloy na tumataas, natagpuan ng forensic team ang isa pang maliit na clue sa ilalim ng isang shoe rack sa pasilyo ng ikalawang palapag, isang piraso ng itim na goma na pinaghihinalaang bahagi ng swelas ng sapatos. Nang itugma sa mga bakas sa sahig, nagpakita ito ng halos eksaktong pagkakatulad. Ang maliit na piraso na ito ay nagbigay ng karagdagang katiyakan sa direksyon ng investigasyon. Patuloy na umuusad ang investigasyon ng matagumpay na mabuo ng forensic team ang bahagi ng malabong fingerprint na natagpuan sa bakod sa likod ng dormitoryo. Bagamat hindi pa kumpleto, ipinakita sa mga linya ng fingerprint na ang may-ari nito ay may maliit na peklat sa gitnang bahagi ng palad, isang pambihirang katangian na makakatulong na paliitin ang paghahanap. Kasabay nito, pinagbuti ng mga digital analyst ang ilang maingay na footage mula sa mga bahay sa hilagang bahagi ng dormitoryo. Matapos mapalinaw ang kalidad, nakita ang salarin na hirap sa pagbubuhat ng ice chest. Ayon sa isang body language expert na tumutulong sa pulisya, ang mga hakbang ng salarin ay matigas at kontrolado, hindi nagpapakita ng anumang pagkataranta sa kabila ng bigat ng kanyang dala. Ipinapahiwatig nito na maaaring sanay na siya sa ganitong gawain o may karanasan sa pagdadala ng malalaking bagay nang hindi nakakatawag ng pansin. Napansin din ng eksperto na bahagyang mas mababa ang kanang balikat ng salarin na maaaring senyales ng isang dati ng pinsala o nakasanayang postura. Sa loob ng dormitoryo, isang nakakagulat na ebidensya ang natagpuan. Sa ilalim ng tabla ng kama ni Liana, may isang puting sobre na nakatupi ng 2 beses. Sa loob nito, may 2 litrato na kuha mula sa malayo.
Parehong nagpapakita kay Liana na nag-iisang naglalakad pa uwi mula sa unibersidad sa gabi. Sa kanang sulok sa ibaba ng isang litrato, may anino ng isang taong may hawak na cellphone na nakatutok kay Liana. Ang mga litratong ito ay nagpapatunay na matagal na siyang minamanmanan. Samantala, mas pinokus ng pulisya ang pagsisiyasat sa lumang bodega. Isang maliit na pintong bakal sa likuran na dating mahigpit na nakalock ang sapilitang binuksan. Sa loob, isang makipot na silid ang tumambad na naglalaman ng isang natitiklop na mesa, isang maliit na spotlight, at isang plastik na upuan. May mga gasgas ng matutulis na bagay sa ibabaw ng mesa, habang ang sahig ay may mga patak ng maitim na likido na kasalukuyang sinusuri. Pinatibay nito ang hinala na ang silid ay pansamantalang ginamit ng salarin. Sa paligid ng bodega, natagpuan din ang isang pakete ng latex gloves na itinapon ng nagmamadali at 2 plastic cable ties na halatang ginamit na. Bagamat walang direktang ebidensya sa pagkakakilanlan ng salarin, ipinapakita ng mga ito ang antas ng kanyang paghahanda. Isang trooper ng pribadong sasakyan ang nagulat na nakita niya ang itim na van na huminto sa ilalim ng isang flyover bandang 2 oras ng madaling araw. Naalala niya na bahagyang bumukas ang gilid na pinto bago muling isinara, na para bang may inililipat sa loob. Nang papalapit na siya, biglang humarurot ang van. Sa campus, nagsimula ng mag-organisa ng sariling pagbabantay ang mga estudyante. Ang likurang bahagi ng campus, na dati tahimik, ay binabantayan na ngayon ng mga boluntaryo tuwing gabi. Samantala, ang pagsusuri sa itim na goma mula sa pasilyo ay nagturo sa isang partikular na brand ng sapatos na bihirang gamitin sa Pilipinas, isang uri ng oil-resistant na sapatos na pangtrabaho, karaniwang ginagamit sa mga pabrika o talyer. Nagbukas ito ng bagong anggulo, ang salarin ay maaaring nagtatrabaho sa isang industrial na kapaligiran. Natuklasan din sa cellphone ni Liana na blinok niya ang isang numero na patuloy na tumatawag sa kanya. Ang numero ay nakarehistro sa isang pekeng pagkakakilanlan, ngunit ipinakita sa call logs na ang may-ari nito ay madalas na nasa mga lugar na malapit sa unibersidad. Nang gabing iyon, isa pang bagay ang natuklasan, isang maliit na dilaw na sticky note na nakadikit sa ilalim ng mesa ni Liana. Nakasulat dito, hindi siya tumitigil. Mag-ingat ka. Ang sulat kamay ay iba sa naunang natagpuang mensahe. Tila ito ay isang babala mula sa isang taong nakakaalam na si Liana ay nasa panganib. Ang imbestigasyon ay pumasok sa isang bagong dimensyon. Ang ikalawang mensaheng natagpuan, hindi siya tumitigil. Mag-ingat ka, ay kumpirmadong isinulat gamit ang ibang tinta at estilo. Ayon sa forensic team, ang sumulat nito ay balisa at nagmamadali ngunit sinikap pa ring maging maayos. Nagdulot ito ng hinala na may isang taong nakakaalam sa panganib na nagtangkang magbigay ng lihim na babala. Ang pagkakakilanlan ng sumulat ay isa na ngayon sa mga pangunahing pokus. Sa karagdagang paghahanap sa kwarto, isang hindi inaasahang bagay ang natuklasan sa likod ng air vent. Matapos buksan, isang maliit na memory card na may kapasidad na 32 GB ang natagpuan. Naglalaman ito ng 9 na video file na lahat ay kuha ng palihim. Ipinapakita sa mga video si Liana sa iba't ibang lokasyon sa campus, sa pasilyo, sa kantin, kahit sa parking lot. Ang huling video, nakuha isang araw bago siya mawala, ay nagpapakita sa kanyang naglalakad patungo sa likurang gate na may balisang ekspresyon habang paulit-ulit na lumilingon. Samantala, ang team na nagsisiyasat sa bodega ay nakahanap ng mas maraming palatandaan. Sa isang sulok, may mga bakas ng tripod na posibleng ginamit para sa isang kamera. Sa labas ng bodega, may mga bakas ng gulong ng motorsiklo na naiba sa van. Ang mga bakas ay patungo sa isang lumang motorsiklo na iniwan na lamang. Ang chassis number ay kinaskas, ngunit sa ilalim ng upuan ay may nakatagong isang expired na lisensya sa pagmamaneho. Ang pangalan sa lisensya ay kasalukuyang tinutuntun. Isang bagong ulat ang dumating mula sa isang estudyante. 2 linggo na ang nakalipas, nang hiram daw sa kanya ng charger si Liana. Noong mga sandaling iyon, maputla raw ang dalaga at sinabing may nagpapadala sa kanya ng mga litrato niya mula sa isang hindi kilalang numero. Sinabi rin daw ni Liana, pakiramdam ko alam niya kung saan ako nagpupunta araw-araw. Sa digital investigation, natunto ng Cybercrime Unit ang isang anonymous na social media account na palihim na minamanmanan si Liana.
Ang lokasyon ng pag-login ng account ay tumutugma sa isang cave malapit sa campus at sa lugar ng bodega. Isang trooper ng truck ang nag-ulat na nakita niya ang itim na van na nakahinto sa gilid ng East Service Road. Nakita niya ang dalawang tao na nakatayo sa likod ng sasakyan. Ang isa sa kanila ay may bahagyang mas mababang kanang balikat, isang katangiang tumutugma sa pagsusuri ng body language ng salarin. Sa kampus, lalong humigpit ang seguridad matapos iulat ng mga estudyante ang isang misteryosong tao na laging nakatayo malapit sa likurang gate 2 gabi pagkatapos ng insidente. Habang papalapit na ang mga security guard, mabilis itong umalis. Sa dormitoryo, isang piraso ng itim na raffia string ang natagpuan na nakasabit sa bisagra ng pinto sa likod. May mga bakas ito ng malakas na paghila, na nagpapahiwatig na ang pinto ay maaaring itinali o ginamit upang pigilan ang isang bagay. Ang piraso ng tali ay sinusuri na ngayon para sa mga fingerprint o VI. Lalong tumalas ang investigasyon nang masuri ang itim na raffia string. Mayroon itong mga hibla mula sa latex gloves at amoy ng matapang na panlinis na nagpapakita ng pagtatangkang mag-alis ng ebidensya. Kasabay nito, isang maliit na metal na buttons na posibleng mula sa isang hoodie ang natagpuan malapit sa dormitoryo. Ang disenyo nito ay pambihira na nagbigay sa mga pulis ng bagong lead sa pagtukoy ng damit ng salarin. Sa unibersidad, isang estudyante ang nagsabing minsan na siyang sinundan ng isang lalaking naka-hoodie, ngunit napansin niyang ang tinitingnan pala nito ay si Liana, na nasa may likurang gate din ng mga oras na iyon. Sa memory card, ang huling video ay nagpakita ng isang anino na mabilis na gumalaw papalapit sa kamera bago maputol ang recording. Sinusuri na ito frame-i-reframe. Samantala, gamit ang isang thermal scanner, natuklasan na ang ice chest ay pansamantalang inilagay sa dulo ng pasilyo bago ibinaba sa hagdan. Isang night guard sa isang subdivision malapit sa highway ang nag-ulat na nakita niya ang itim na van na nakahinto ng halos 10 minuto. Narinig niya ang tunog ng isang malaking bagay na inuusog sa loob at mahinang usapan. Nang papalapit na siya, mabilis na umalis ang sasakyan. Sa bodega, isang maliit na simbolo na parang letrang TEE na may baligtad na guhit ang natagpuan sa isang kahoy na tabla at sa ilalim ng upuan. Tila ito ay isang marker na ginamit ng salarin. Malapit sa bodega, natagpuan ang isang sirang piyesa mula sa hawakan ng pinto ng sasakyan na partikular sa ilang modelo ng D. Ipinakita sa pagsusuri ng signal ng misteryosong cellphone na ito ay pansamantalang naging inactive sa loob ng 37 minuto, kasabay ng insidente, bago muling naging aktibo sa isang lugar na papalabas na ng lungsod. Mayroon ding 4 na nabigong pagtatangka na buksan ang cellphone ni Liana matapos siyang mawala. Ang tensyon ay lalong tumindi nang may mag-ulat ng tunog ng makinang biglang umandar sa bodega sa ikatlong gabi matapos ang krimen. Pagdating ng mga pulis, wala ng tao, ngunit mainit pa ang isang bahagi ng sahig. Mayroon ding mga alikabok ng bakal sa ilalim ng mesa na nagpapahiwatig na may ginamit na pamutol o pangkikil ng metal. Ang imbestigasyon ay umabot sa isang mas nakakakilabot na punto. Ang alikabok ng bakal na natagpuan sa bodega ay nagmula sa isang uri ng padlock na pang-industriya. Pinaghihinala ang pinutol ito ng salarin upang buksan ang isang bagay o itago ang isang mahalagang ebidensya. Malapit sa bodega, isang piraso ng itim na tela mula sa isang face mask o buff ang natagpuan na sumabit sa bakod. Sa loob ng dormitoryo, sa ilalim ng mesa ni Liana, may mga gasgas na tila mula sa kuko ng tao na nagpapahiwatig ng pagpupumiglas. Naglalaman ito ng mga skin cell na sinusuri na para sa FA. Ang mga bakas ng paa sa pasilyo ay nagpakita na huminto ang salarin ng 2 beses upang ayusin ang kanyang dala na nagdulot ng mas malakas na diin sa kanyang kanang paa. Isang empleyado sa kantin ang nagsabing nakita niya ang isang lalaking naka-hoodie na nagmamasid sa likurang gate ilang oras bago ang insidente. Samantala, natuklasan na ang isang keycase ng residente ay nasira dahil sa electromagnetic interference na posibleng dulot ng isang signal jammer. Isang may-ari ng tindahan ang nagsabing 3 araw bago ang krimen, 2 lalaki ang bumili ng industrial tape, makapal na guwantes, at malalaking trash bag. Ang isa sa kanila ay may paos na boses. Sa bodega, sa isang maliit na basement, natagpuan ang isang bag na naglalaman ng mga ginupit na damit, sirang guwantes, at isang piraso ng raffia string.
Isa sa mga damit ay isang itim na jacket na may punit sa braso. Ang tela nito ay kapareho ng hibla na natagpuan sa kwarto at hagdanan ni Liana. Ang huling signal ng cellphone ni Liana ay nawala malapit sa hangganan ng lungsod. Ang lisensyang natagpuan sa motorsiklo ay pag-aari ng isang dating mekaniko na may record ng pagnanakaw sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang profile na ito ay tumutugma sa teknikal na kaalaman ng salarin. Ang imbestigasyon ay umabot sa sukdulan ng ang simpleng sketch na natagpuan sa bodega ay maiugnay sa mga huling kilos ni Liana. Ang ruta sa sketch ay eksaktong tugma sa daan na palagi niyang tinatahak pauwi. Ang bilog na marka sa sketch ay tumutukoy sa isang lugar sa likod ng isang malaking puno sa hardin ng campus, isang perpektong taguan para sa pagmamanman. Nang suriin ng Soko ang lugar na iyon, natagpuan nila ang isang bakas ng sapatos na kapareho ng sa salarin at isang maliit na piraso ng plastik mula sa isang mini-camera. Sa basement ng bodega, isang lumang cellphone ang natagpuan. Naglalaman ito ng mga tawag at mensahe sa numero ni Liana, ang parehong numero na kanyang blinok. Isang ulat mula sa isang maliit na talyer sa labas ng lungsod ang nagbigay ng malaking tulong. Inamin ng may-ari na isang itim na van ang pumasok sa kanyang talyer 2 araw matapos ang pagkawala. Isang lalaking naka-hoodie ang nagpapagawa ng sirang hawakan ng pinto sa likod. Tumanggi itong buksan ang likuran ng van. Bago umalis, mabilis na pinalitan ng lalaki ang plaka ng sasakyan. Sa wakas, natagpuan ng pulisya ang itim na van, abandonado sa isang bakanting lot. Walang laman ang loob, ngunit may mga bakas ng mahabang pagkaladkad. Ang ice chest ay wala na. Hindi kalayuan, sa isang maliit na kanal, natagpuan ang isang punit na piraso ng itim na tela at isang basang papel na may sulat, lumipat ng lugar, mabilis, bago mag-umaga. 2 magkaibang sukat ng bakas ng sapatos ang natagpuan na nagpapatunay na 2 nga sila. May 200 metro mula sa sasakyan, isang abandonadong guard post ang natagpuan. May mga upos ng sigarilyo, basura mula sa fast food, at isang halos kaparehong haba ng itim na raffia string. Sa likod ng isang tabla, may nakasulat sa itim na marker, maghintay ng 3 araw. Gamit ang lahat ng ebidensya, paliit na ng paliit ang mundo para sa mga salarin. Ang mga piraso ng palaisipan mula sa campus, dormitoryo, bodega, at sa mga abandonadong lugar ay nagsisimula ng bumuo ng isang malinaw at nakakakilabot na larawan ng isang krimen na maingat na binalak. Ang kaso ng pagkawala ni Liana Reyes ay patuloy na sinusubaybayan ng buong bansa.